Part 147, Gretchen. Magandang araw po sa lahat. Handa na ba kayong muling buksan ang pintuan ng nakaraan? Sabi nila ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom ay ang pagbisita sa mga lugar na nagpapaalala sa atin ng mga taong wala na. Ngayong araw, sasamahan natin si Gretchen at ang kanyang mommy Aurora sa isang napaka-emosyonal na paglalakbay, ang pagbisita sa puntod ni William Okamori. Matapos sa maraming taon ng pangungulila at pagkawalay, sa wakas muling magkakasamang pamilya kahit sa harap man lamang na isang urn at larawan. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang ating episode dahil sa kabila ng kapayapaang nararamdaman ni Gretchen sa piling ni Demetrio, may isang misyon siya na kailangan tapusin. Isang box na naglalaman ng mga papeles na higit 20 taon nang naghihintay. Mga papeles na binuo ng pagmamahal ng isang kapatid, ngunit sinuklian ng puot at kasakiman. Bakit nga ba? Nais bisitahin ni Gretchen si Warren sa kulungan. Anong klase ng regalong ibibigay niya sa taong sumira ng kanyang buhay? At sapat na nga ba ang katotohanan para gisingin ang isang pusong matagal nang nilamon ng galit? Simulan na natin. Noong gabing yon, doon na natili ang kanyang ina at maging ang Grandpa Sebastian niya habang ang kanyang Tito Arma naman umuwi pagkatapos ng hapunan dahil may trabaho pa itong aasikasuhin sa Isolde Pictures kinabukasan. Kasalukuyan siyang nakahiga sa kanyang kama habang nakayakap sa kanyang ina. Marahan naman itong hinahaplos ang kanyang buhok na parang dati lang nitong ginagawa. Sobrang saya po ng buhay ko nitong mga nakarang araw. Nakabalik na ako sa pamilya ko at may baby pa akong paparating, panimula niya. Mabuti naman kung ganun. Ako rin naman anak, masaya ako at bumalik ka na, ang laki-laki mo na. Sayang at di ko nasubaybayan ang paglaki mo. Kamusta ang mga magulang na kinilala mo? Mabait ba sila sa'yo? Tanong nito. Sandali siyang natigilan. Alam niya na hindi niya habang buhay maitatago sa ginang ang pinagdaanan niya pero sa ngayon ay hindi makabubuti para dito na malaman ang totoo. Baka kapag nagkaayo, sisihin ito ang sarili dahil sa pangit na pinagdaanan niya. Okay naman po. Nakita niyang napangiti si Aurora. Mabuti kung ganon. Alam mo bang nag-aalala ko noon araw-araw na baka inaapi ka ng mga taong kumupkup sa'yo? Lagi kong pinagdarasal na sana masaya ka kung saan ka man naroon. Natutuwa ako at natupad pala ang mga panalangin ko. Malungkot siyang ngumiti pero di niya to ipinakita sa ginang. Bigla ko pong namiss si Daddy. Sana narito din siya sa tabi natin. Pag-iiba niya ng usapan. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Aurora. Ako din, anak. Miss na miss ko na si William. Isa siya sa dahilan kaya't nagsikap akong gumaling agad. Nais ko makabawi kami sa'yo kahit ako na lang mag-isa. Kung nandito lang din siya, ganito din ang gagawin niya. Mahal na mahal tayo ng daddy mo. Mas isiniksik pa niya ang sarili niya kay Aurora. Gusto mo pa bang bisitahin natin siya sa susunod na araw? Agad na nagliwanag ang mukha ni Aurora. Maganda yung naisip mo. Magdala tayo ng pagkain na pagsasaluhan natin doon. Ilang taon ko na rin di nakikitang puntod niya dahil nasa loob ako ng medical facility na nanatili. Sigurado ko na intindihan kayo ni Daddy. Hindi birong pinagdaanan ninyo sa nakaraang taon, kaya naman babawi tayo. Hindi ko na po ulit kayo iiwan, Mommy. Ramdam niyang hinalikan nito ang kanyang ulo. Unti-unti siyang napapikit. Nang gabing yon, natulog siyang katabi ang kanyang ina. Buong magdamag siyang nakayakap sa ginang na para bang anong oras mawawala to sa kanya, oras bitawan niya ito. Sumapit ang araw kung saan bibisitahin na nila ang puntod ng kanyang ama. Kasama niya si Grandma Hermania, ang kanyang ina at mismong si Demetrio. Tahimik siya buong biyahe. Mukhang naiintindihan naman ng lahat ang nararamdaman niya kaya hinayaan na lang siya ng mga ito. Ilang sandali pa huminto sila sa isang malaking gate. May guard na nakabantay at siyang nagbukas ng gate. Nagpatuloy sa pagtakbo ang sasakyan hanggang sa huminto sila sa isang puting mausoleum. Kahit nasa loob pa siya ng sasakyan, nakaramdam na siya ng paninikip ng kanyang dibdib. Humigpit din ang pagkakahawak niya sa dala niyang bulaklak. Ilang sandali pa napapitlag siya ng maramdaman na inawakan ni Demetrio ang kanyang kamay at marahang pinisil. We can schedule some other time. Kung di mo pa kaya ngayon, masuyo nitong wika. Tipid siyang umiti kahit parang maiiyak na siya. Hindi na. Nandito na tayo. Isa pa, gusto ko talagang bisitahin si Daddy kahit hindi ko na siya makikita pa. Tumango si Demetrio bago nagtanggal ng seatbelt. Nauna itong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Inalalayan siya ng lalaki na makababa ng sasakyan. Are you ready? Tanong pa nito. Tumango siya bilang tugon.
Magkahawa kamay silang pumasok sa loob. Nakasunod din sa kanya si Grandma Hermania at ang kanyang ina kasama na ilan sa mga kasambahay ng villa. Pagkabukas ng pintuan, bumungad agad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang ama na nasa isang malaking picture frame. Nasa ibabaw to ng isang glass kung saan naroon ang abo ng yumao niyang ama. Nilingon niya ang kanyang ina na gaya niya umiiyak na rin. Nauna itong lumapit sa urn at napaluhod pa sa sahig. Patawarin mo ako, mahal, ko ang tagal kong nawala. Patawarin mo ako kung naging mahina ako at hindi kita nadalaw sa loob ng mahabang panahon. Pero ngayon, nandito na ako. Nandito na ako kasama ng anak natin at hinding-hindi na ako mawawala pang muli. Nilapitan niya ang kanyang ina at dinaluhan. Hindi po kayo mahina, Mommy. Malakas po kayo. Nahintay niyo nga ako na ilang taon at saka alam ko, naiintindihan ni Daddy kung bakit di kayo nakadalaw sa kanya. Hilam man sa luha, napatango-tango ang kanyang ina bago muling ibinaling ang tingin sa kanyang ama. Nakita mo ba itong magandang babae na kasama ko? Siya ang anak natin, William. Ang laki-laki na. At ang manang-mana sa'yo. Bumalik na siya sa akin. Napangiti na rin siya at maingat na pinuwesto ang dala niyang bulaklak. Hello po, Daddy. Sobrang miss ko na kayo. Sana masaya po kayo kung nasan man po kayo ngayon. Ngayong nandito na po ako, dadalasan ko po ang pagbisita sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo at namiss ko po kayo ng sobra. Aniya na para bang kaharap niyo pa rin ito. Sobrang dami niyang naisabihin sa kanyang ama. Sobrang dami niyang gustong gawin kasama ito. Nakakalungkot lang na hindi niya na iyon magagawa pa dahil wala na ito sa piling nila. Huwag kang mag-alala, William. Aalagaan kong mabuti itong anak natin. Magpahinga ka lang dyan, okay? Ako naman bahala sa kanya ngayon. Nakangiting sambet ni Aurora. Kahit naroon pa rin ang sakit sa puso niya, sa kabila ng maraming taong lumipas, hindi na ganon kabigat ang loob niya. May iniwang magandang alaala si William sa kanya at kahit sa kahuli-hulihan itong hininga, alam niya, mahal na mahal siya ng lalaki at ang anak nila. Sa ngayon, maghihiwalay muna sila. Balang araw, makikita niya ring muli ang pinakamamahal niyang asawa at magsasama silang muli sa kabilang buhay. Sa pagkakataong to, ang anak niya muna ang aalagaan at sasamahan niya. Yumakap naman si Gretchen kay Aurora kahit na silang dalawa lang ng mommy niya ang nasa loob, gawa ng lumabas muna sandali ang mga kasama nila para bigyan sila ng pribadong oras. Pakiramdam niya kasama din nila ang daddy niya at yakap silang dalawa ng mommy niya. Kompleto ng pamilya niya at magbabayaran na ng taong may sala ang nangyari kaya masaya na siya. Matapos bisitahin ang puntod ng kanyang ama, nagpaalam na sina Grandma Hermania at Mommy Aurora na mauunang umuwi. Tahimik silang naglalakad-lakad ni Demetrio sa pathway habang magkahawa kamay. Di niya alam kung saan sila pupunta pero di naman siya nagtanong. Para bang payapa ang loob niya habang kasama ito at di niya na kailangan pang itanong kung saan sila tutungo. Demetrio never failed to amaze her every single day. Ilang sandali pa huminto sila sa isa ring mausoleum na hindi rin kalayuan sa kinalalagyan ng kanyang ama. Nagangat siya ng tingin at nagtangkang tingnan ang lalaki. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Demetrio bagkus ginitian lang siya ng lalaki bago giniya papunta sa loob. Pagkahakbang niya sa may bandang pintuan, agad na sumalubong sa kanya ang isang larawan ng lalaki at babae. Masayang nakangiti sa kabila ng napaka-intimidating na aura ng lalaki. Napalingon siyang muli kay Demetrio. Your parents, mahina niyang sambit. Tipid na tumango si Demetrio bago siya giniya palapit sa dalawang urn na kagaya ng kanyang ama. Nakalagay yon sa loob ng isang glass. Mom, Dad, this is my wife, the daughter of your best friend, Helena Isolde Okomori, ani Demetrio. Maluha-luha siyang napangiti. Kahit hindi na sila naririnig ng mga ito, malaking respeto pa rin sa parte niya na ipinakilala siya nito sa sarili nitong mga magulang. Magandang araw po, wag po kayong mag-alala. Pagigingtingin ko po lagi si Demetrio para hindi na matakot sa kanya mga taong nakasalubong niya. Hey, I'm already trying to be nice at the office but the employees became even more terrified kaya bumalik na lang ko sa dati pagmamaktol nito. Di niya mapigilang matawa lalo na't nakita niya ang pagnguso nito. Okay, huwag ka nang magmukhang mabait at friendly sa harapan nila. Just do it to me. Unti-unti namang sumilay ang isang matamis ng ide sa labi nito. I like that more. After talking to their elders, they bid goodbye. Habang nasa biyahe siya, mas gumaan pa ang loob niya.
Pakiramdam niya na walang bigat na nakadagan sa dibdib niya. Alam niya, hindi magiging madali para sa kanya ang pagbabagong ito ng buhay niya, pero malaki ang kumpiyansa niya dahil kasama niya ang asawa niya, si Demetrio. Demetrio, pwede ba akong humiling? Mula sa daan, binaling ng lalaki ang tingin nito sa gawin niya. What is it? Pwede ko bang makita ang dating abogado ni Grandma Hermania? Agad nagsalubong ang kilay ni Demetrio. Why? Tanong nito, subalit mabilis ding natigilan. I am sorry but I'm just curious. I don't mean to pry on your business. Tipid siyang umiling bago ngumiti. It's okay. May nais lamang akong kunin sa kanya. Sandali pa siyang pinagmasdan ni Demetrio bago tumango. Gusto mo ba dumaan na lang muna tayo doon ngayon? Pwede ba? Of course. Agad minaniobra ni Demetrio ang sasakyan papunta sa bahay ng mga magulang ni Attorney Inares. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, tuluyan na nilang narating ang lokasyon ng matandang lalaki. Tinanggap sila ng kasambahay, pinaupo sa sofa sa salas habang niintay ang matandang Inares na lumabas. Habang naghihintay, nilibang na lang ni Gretchen ang sarili niya sa pagtingin-tingin ng mga vintage na muebles sa bahay ng abogado. Masasabi niya, di man to kasing yaman ng pamilya niya o ni Demetrio, halatang may kaya din ang pamilya ng mga Inares. Ilang sandali pa isang lalaking naka-wheelchair ang parating sa gawin nila habang tulak-tulak ng isang nurse. Napalingon siya kay Demetrio. Siya na ba ang dating abogado ng daddy ko? Tanong pa niya. Tipid ng umiti si Demetrio. Yes, wife. He is Arturo Inares. He's working for your late grandfather and father before Arthur. His son took over his position in the Okomori Empire. Napatango-tango si Gretchen. Nang makarating sa gawin nila ang matandang lalaki, bakas ang pagkasorpresa sa mga mata nito na makita ang asawa niya. Master Colin, isang karangalan na makita ka dito sa pamamahay ko. Natatawang wika ng matandang lalaki. Tipid na yumoko si Demetrio para magbigay galang sa lalaki. Sinadya ko po talaga kayo dito dahil may kasama ko, ani Demetrio, bago ay minuwestrang kinaroroonan ni Gretchen. Nagulat naman to at pinukol siya na isang nagtatanong na titig. Sino siya? She is my wife, Helena Isolde Okomori, late William Okomori's long-lost daughter. Halos malaglag ang panga ni Arturo sa narinig. Matagal nang nawala ang anak ni William. Sila nga naniniwalang patay na ang bata sa tagal ng panahon na hindi ito lumilitaw. Sinong mag-aakala na buhay pa pala ito at ngayon malaki na? Totoo ba ang sinasabi mo, Master Colin? Hindi pa rin makapaniwala niyang sambit. Madame Hermania must have been ecstatic with this news. And Okomori's granddaughter is also Master Colin's wife? What a very powerful couple of the century. Yes, Mr. Inares, at kaya kami naririto ay dahil may sadyang asawa ko sa inyo. Napatikim siya bago magiliw ng ngumiti sa babae. Ngumiti naman to pabalik sa kanya. Magandang araw po, Attorney Inares. Magalang na bati ni Gretchen. Magandang araw din, Lady Helena. Tugon ng matandang lalaki. Bagya namang naasiwa si Gretchen sa tawag nito sa kanya. Gayunman, di niya na ito binigyan pang pansin at dumiretso na sa pakay niya. Pasensya na po kayo, Attorney Inares, at naistorbo namin kayo. Tipid ng umiti ang matandang lalaki bago umiling. Huwag mong isipin yan, Lady Helena. Napakabait ng iyong ama sa akin noon, kaya naman kinagagal akong pagpunta mo dito. Maraming salamat po kung ganon. Ano nga palang may paglilingkod ko sa inyo, Lady Helena? Tanong ni Arturo. Tumikim muna si Gretchen bago nagsalita. Narinig kong may naiwang papeles ang daddy ko sa inyo, yung transfer of properties and authorities na para sana kay Uncle Warren. Nasa inyong pangangalaga pa rin po ba yon? Napatingin naman si Demetrio sa kanyang asawa. He is curious what will Gretchen do with that paper, pero kung anumang plano nito, may malaking impact yon sa sitwasyon ng pamilya nito sa ngayon. Sandaling natahimik si Arturo habang nag-iisip. Ilang sandali pa nagliwanag ang mukha nito. Nasa akin pa rin, Lady Helena. Nang mawala ang iyong ama, hindi na yun kinuha pa ni Madame Hermania at inutusan akong itago mo na yun pansamantala? Nabuhay ng loob si Gretchen sa narinig. Pwede ko bang makuha ang naturang papeles? Bahagyang nasurpresa si Arturo sa kanyang narinig. Gayunpaman, agad na tumungo si Arturo bilang tugon. Sandali lang, Lady Helena. Anito at inutusan ng nurse nito na dalhin ito sa sariling silid. Muling naghintay ng ilang sandali si Gretchen bago lumabas si Arturo, bitbit ng isang maliit na box at binigay sa kanya.
Nasa loob ng box na yan ang papeles na pinagawa ng iyong ama para sa kanyang kapatid na si Master Warren. What are you going to do with those papers? Tanong ni Demetrio habang naglalakad sila papunta sa kotse ng lalaki. Tipid siyang ngumiti bago tinignan ng box. Ibibigay ko to sa taong dapat na nagmamayari nito. Don't tell me. Malungkot nang ngumiti si Gretchen bago tumango. Ibibigay ko to kay Uncle Warren. Mahinahon niyang wika. But he is in jail, Gretchen. Frustrated na wika ni Demetrio. Plano ko siyang bisitahin, Demetrio. Gusto ko siyang harap-harapan na makausap. Seryoso niyang turan. I'm not up for that, wife. He's too dangerous for you. Baka mamaya anong gawin niya sa'yo? People who are silent amid chaos are more deadly. Hindi natin alam anong tumatakbo sa utak niya sa ngayon kaya hindi ako papayag. May diing bigkas ng asawa niya. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Gretchen. Inaasahan niya na ito ang magiging reaksyon ni Demetrio, but she really wanted to talk to her uncle even just once. Kailanman hindi pa sila nakakapag-usap ng masinsinan. Demetrio, gusto kong gawin to para tuluyan na ako makapag-move on sa parting to ng buhay ko. Hindi ako matatahimik hanggat di kami nagkakaharap dalawa. Seryoso niyang turan. Marahas na napasuklay ng sarili niyang buhok si Demetrio dahil sa frustration. This is the downside of having a stubborn wife. Kahit anong gawin at sasabihin niya, gagawin pa rin ni Gretchen ang nais nito. Telling him doesn't mean she's asking for his permission but rather more on informing him what she will do. Humugot siya ng hangin bago marahas na napabuntong hininga. Okay, I will arrange a meeting for you para makausap mo siya. Agad sumilay isang masayang ngiti sa labi ni Gretchen sa naging sagot niya at niyakap pa siya. Napailing na lang si Demetrio. Now he's really spoiling this lost princess too much that he cannot afford to say no to everything she wants. Talagang namimihasa ka na sa akin, no? Ngumuso naman si Gretchen. Di naman, ngayon lang eh. Let's go home. Kailangan mong bayaran ng lambing yung mga hinihiling mo sa akin. Aniya at inalalayan na tong makasakay sa passenger seat. Natatawa namang nagpatianod si Gretchen. Marunong ka na sa ganyan, ha? I am learning everything for you, wife. Anito sabay kindat. Nang sumunod na araw, inihatid siya ni Demetrio papunta sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Ilang minuto din siyang naghintay bago to lumabas. Katunayan, hinanda niya ng sarili niya na tatanggihan siya nito. She's glad that he is here in front of her. Nang upo na ang lalaki sa silyang nasa harapan niya at mataman niya tong sinipat ng tingin. Malaki ang pinagbago sa itsura ng lalaki sa ilang araw na pananatili sa detention cell nito. Nang una niyang makita si Uncle Warren nung nagpunta siya sa villa kasama si Grandpa Sebastian, masyado tong matika sa kabila ng edad ng lalaki. Puno ng kumpiyansa ang aura nito. Subalit ngayon malaki na ang ipinayat nito. Haggard at itsura, para bang hindi man lang nag-abalang ayusin at tinisin ang sarili? Bakit ka nandito? Susumbatan mo ko sa nangyari sa daddy mo? Malamig nitong tanong. Napalunok siya para mawala ang bigig sa kanyang lalamunan. Yun talaga ang unang pumasok sa utak ko. Kung bakit sa kabila ng dugong nananalaytay sa ugat ninyong dalawa, nagawa mo siyang saktan at patayin. Hindi ka pa nakontento at sinira mo pang pamilya niya. Puno ng puot niyang wika. Si Uncle Warren ang siyang unang naging dahilan kung bakit nawalay siya sa kanyang mga magulang. Kung tutuusin, sobrang daming kasalanang nagawa nito sa kanya at sa sarili niyang pamilya. Mahina namang natawa ang lalaki. Ano pa ba sa tingin mo? You are as intelligent as mom, right? Sa ngayon, dapat alam mo na kung bakit or maybe you already did and you just want to hear it from my own mouth. Hindi na kita papahirapan pa, Gretchen. Kaswal nitong wika. I killed him to get everything from my mother. He deserved that. Masyado siyang pabida sa mga magulang natin kaya dapat lang mawala siya. Dagdag pa nito. Napaiyak siya sa mga katagang lumalabas sa bibig nito pero habang pinagmamasdan niya ang lalaki may nakikita siyang lungkot sa mga mata nito. O baka naman masyado lang siyang mabait kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Masyado akong nakakaramdam ng galit sa inyo, Uncle. At di ko alam kung mapapatawad ko pa ba kayo sa ginawa ninyo sa akin at sa daddy ko. Malamig niyang turan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko. Napatango-tango siya. Tama ka. Hindi mo hiniling at kahit galit ako sa'yo, nais pa rin kitang bigyan ng regalo. Aniya bago ilabas sa isang partikular na papeles. Hindi man niya to masasaktan ng personal para makaganti siya. Sigurado siyang matatamaan niya ito ng emosyonal. I hope that gift of mine will make you reminisce about everything that you had. Your old life, your relationship with your parents, and most of all with your brother.
That's the gift that my father wanted to give you before. But since he died, it got delayed. But I still managed to give it to you after all these years. Happy birthday, Uncle Warren. Isang matinding paghaharap ang nasaksihan natin ngayong araw. Sinong mag-aakala na sa kabila ng lahat ng sakit, si Gretchen pang mag-aabot ng huling regalo para sa kanyang Uncle Warren. Isang regalong hindi ginto o pera kundi ang katotohanan na matagal na sana niyang hawak kung di lang siya nagpadala sa kislap ng kasakiman. Habang minamasdan natin ang pagbagsak ng mga luha ni Aurora sa harap ng puntod ni William at ang matapang na pagtayo ni Gretchen sa harap ng kanyang kaaway, muli nating napatunayan na ang hustisya hindi lang nakukuha sa loob ng korte. Minsan mas matindi ang tama nito kapag ang mismong konsensya mo na ang naging bilangguan mo. Ang aral ng kabanatang ito. Ang kwento ni Warren ay isang babala sa ating lahat. Ang inggit ay isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating pagkatao. Dahil sa paghahangad niya sa posisyon at yaman ng kanyang kapatid, hindi niya nakita ng lahat ng iyon ay nakalaan na pala para sa kanya dahil sa pagmamahal. Tinuturuan tayo ni Gretchen ang pagpapatawad hindi palaging nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na wag nang maging bilanggo ng galit. Ngayong naibigay na ni Gretchen ang huling bahagi na nakaraan kay Warren, handa na nga ba siyang tuluyang humarap sa bagong buhay kasama si Demetrio at ang parating nilang baby boy? O may mga revelasyon pa bang susulpot mula sa mga lihim ni Attorney Inares? Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Abangan ang susunod nating kabanata kung saan ang pag-ibig at bagong simula naman ang ating bibigyang daan. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra, hanggang sa muli mga kasummer. Laging tandaan ang katotohanan ay ang tanging susi sa tunay na kalayaan.